Dear Kuya Poy, magandang araw po sa inyo. Marahil marami po ang makaka-relate sa problemang kinakaharap ko ngayon. Ito po kasi ay tungkol sa usapin ng aking biyenan na para pong ayaw sa akin. Kahit anong gawin ko, Kuya Poy, pakiramdam ko ay hindi ko makuha-kuha ang loob ng aking biyenan. Ako po si Elizabeth, 31 years old, mula dito sa Marikina. Halos mag-iisang taon pa lamang namang kaming kasal ng aking asawa na si Roger. Wala pa po kaming anak. Hindi dahil sa ayaw namin, kundi marami pa kaming nais na maabot at gawin sa aming buhay mag-asawa. Nais muna naming pagtibayin pa ang aming samahan at ihanda ang aming mga sarili sa mas mabigat na responsibilidad. Sa tuwing pupunta ako sa bahay ng aking biyenan, Kuya Poy, napapansin ko na malamig at matabang ang pakikitungo niya sa akin. May mga pagkakataon pa na pakiramdam ko ay hindi ako lubos na tanggap bilang bahagi na ng kanilang pamilya. Siguro ay dahil wala pang isang taon nga mula nang maging magkasintahan kami ni Roger, ay agad na kaming nagpakasal. Kaya marahil ay nagulat o hindi pa siya handang tanggapin ang aming mabilis na desisyon. Wala man po akong direktang naririnig na reklamo o mga salita mula sa aking biyenang babae, pero hindi ko maiwasang magduda at masaktan kung minsan. Lalo na kapag hindi ko sinasadyang makita na nagkakausap pa rin ang aking asawa at ang kanyang dating naging karelasyon. Hindi ko po alam ang tunay na dahilan ng kanilang pag-uusap. Pero bilang asawa, hindi ko maiwasang makaramdam ng insecurities at pag-aalala. Ang dating girlfriend po kasi ng asawa ko ay kilala sa pagiging mapagbigay at may mataas na posisyon sa kanyang trabaho. Samantalang ako ay isang simpleng empleyado lamang sa opisina. Minsan nga, Kuya Poy, naiisip ko na baka ikinukumpara ako ng aking biyenan sa kanya, kaya lalo akong nawawalan ng kumpiyansa sa sarili ko. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ko pa ring sinusubukang maging mabuting asawa at manugang sa aking kinikilala ng bagong pamilya. Ginagalang ko lalo na nga ang aking biyenang babae. At ginagawa ko ang aking lahat na makakaya para ipakita na karapat-dapat naman akong maging bahagi ng kanilang pamilya. Pero Kuya Poy, hindi ko pa rin maiwasang masaktan at magtanong sa aking sarili kung saan nga ba ako nagkukulang. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ko, ay parang hindi pa rin talaga ako magustuhan. Ano po kaya ang maaari kong gawin para mabago ang kanyang pananaw at matanggap niya na ako ng buong puso? Paano ko rin ba harapin ang aking nararamdaman tungkol sa patuloy na komunikasyon ng aking asawa sa kanyang dating karelasyon? Umaasa po ako na makarating sa inyo at mabigyan ako ng payo ng iyong magandang programang Heart to Heart sa True FM. Hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Elizabeth. Ay, Elizabeth, eto na nga ba yung sinasabi natin? Oo, pero alam mo ha, dito sa kwento na binahagi mo sa amin kung saan pakiramdam mo ay ayaw sa'yo, lalong-lalo na nga ng mother-in-law mo, ayan, ng biyenang babae, okay, alam mo, parang kulang na kulang pa talaga yung mga panahon na na-share ninyo sa isa't isa. Kasi nga ang sabi mo, no, isang taon pa lamang kayo na naging mag-on nitong si Roger ay nag-decide na kayo na mag-asawa. Okay, na magpakasal. O ngayon naman na mag-asawa na nga kayo ng tuluyan, tsaka lang talaga yung mga katanungan ano, na gusto kaya ako nitong pamilya ng asawa ko. Bakit?
Bakit? Eto muna ang mga sagutin mo naman, Elizabeth. Noong bang mga panahon na kayo ay nagliligawan, mag-boyfriend o mag-girlfriend, ay meron din ba kayong enough time para naman makilala ang bawat partido? 'Di ba? Hindi ba masyado rin kayong nakafocus sa inyong mga sarili lamang, 'di ba? Kaya you don't just expect na talaga namang napakainit agad ng pagtanggap sa iyo ng mother-in-law mo. Ayan, pero alam mo 'yun, kumbaga nagsusukatan pa, hindi pa talaga kita lubusang kilala. Well, in all honesty, ganyan talaga yung mga datingan diyan, lalo na nga at alam na alam mo naman yung dahilan na medyo naging mabilis ang pagde-decide ninyo bilang mag-asawa, pero tinanggap ka pa rin. Tumanggi ba sila nung kayo ay magpapaalam na magpapakasal na kayo nitong si Roger? Kasi doon pa lang mararamdaman mo na hindi ka gusto. 'Di ba? Sa pamamanhikan pa lang, kung dumaan kayo sa pamamanhikan, 'di ba? O kaya syempre may mga usap-usapan naman, hindi naman yung basta uuwi lang kayo sa mga bahay ninyo, "Nay, tay, kakasal na nga pala kami ha. O eto na, may schedule na kami." I don't know, hindi naman yata ganoon. Oo, ang nangyari sa inyo, 'di ba? Kaya Elizabeth, doon pa lang malalaman mo na malamig sa iyo, 'di ba? Baka naman ikaw ay masyado lang nag-overthink din. O malay mo naman kung ganyan talaga pala ang biyanan mo, hindi siya as expressive. As you expected. 'Di ba? Hindi siya expressive, hindi siya talaga yung anong tawag ba dito? Pa-sweet na parang, "Ay, naku, nandyan na pala kayo. Pasok, pasok. Oh, naku, sandali lang, magluluto ako." 'Di ba? May mga ganun na mga biyanan, ano, excited na excited, pero baka hindi naman ganun kasi, 'di ba? Steady lang, gusto ka niya. It's just that hindi siya ngitiin, hindi siya machika, 'di ba? Pinababayaan lang muna kayo nitong ng anak niya na si Roger dahil pinili niyo na nga na magsama at magpakasal. Pero the mere fact na hinaharap ka naman, 'di ba? The mere fact na nakakausap ka naman kahit papaano, wala kang ibang dapat gawin kundi ang ilapit din talaga ang sarili mo. At katulad nga nung kasabihan na ligawan mo naman si biyenan, alamin mo saan ba siya mahilig. Ayan, madalas bang nanonood ng mga teleserye, samahan mo. 'Di ba? May mga ganun para meron kayong common na pinag-uusapan. Mahilig bang magluto? Tambay ba sa kusina? Mahilig bang tumikim ng mga iba't ibang mga putahe mula sa iba't ibang mga lugar? O nagzuzumba ba siya? O 'di ba? Minsan naman kumbaga meron kayong nasi-share na interest sa isang bagay. At malaking ano yan, ano? Malaking opportunity yan para mas lalo mo rin naman makilala yung biyenan mo. Sa paglapit mo ng sarili mo, hindi yan makukuha ng isang kwentuhan lang, ng dalawang beses na nagkabiruan kayo, yung mga ganyan. Hindi. 'Di ba? Kumaga, it's a work in progress also to get to know your in-laws. At mahalaga yan. Mahalaga rin yan. Tinanggap ka nila. At ikaw rin naman, huwag mong punuin ang puso mo ng mga duda na hindi ka nila tanggap. Tinanggap ka Hinayaan ka dahil nung kasal pa lamang. 'Di ba? Baka pinag-uusapan pa lamang kung talagang kontrang-kontra sa'yo, malamig ang pagtanggap sa'yo. Doon pa lang, naramdaman mo na yung problema. Ang kaso, hindi naman. Elizabeth, 'di ba? You might be overthinking things. Okay? Dito sa puntong ito. With regards to your mother-in-law especially. Okay? At nandyan din naman ang asawa mo para tanungin. Hindi kung may problema ba sa mother-in-law mo. Medyo nakaka-offend yun. 'Di ba? Alamin mo kung ganyan lang ba talaga si mother-in-law. 'Di ba? Talagang limitado lang rin ba ang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig? Machika ba siya? 'Di ba? Ganoon. Oo, hindi siya machika. Tulungan mo naman ako, Roger, kung paano ako mapapalapit kay mommy o kay nanay, kung ano man ang tawag mo sa biyenan mong babae na gusto mong mapalapit din naman ang loob mo. Okay? Huwag kang bumuo ng mga storya sa utak mo na hindi ka naman nag-reach out talaga ng totoo. Ayan. At meron ka pang isa dito na binabanggit, ano? Itong pakikipag-usap naman ni Roger sa ex-jowa niya.
Mukhang dito rin. Hindi ko sinasabi na namadali ang inyong pagdedesisyon para sa pagsasama, pero you can always talk to your husband. 'Di ba? Bakit ba kayo nag-uusap pa nitong si ex-jowa? Kung yan ay tungkol na lamang sa business, kung meron man kayong mga transaksyon, pwede ko bang malaman? 'Di ba? Para makasiguro, pwede yun. Pero kung puro duda lang rin, hindi ka magsasalita at ikaw ay observe lang ng observe, may problema tayo, Elizabeth. At ang problema, hindi kay Roger, hindi sa mother-in-law mo, mukhang sa'yo. Nai-insecure ka talaga at mahirap na hayaan mo ang sarili mo na ikaw ay lamunin na lamang ng insecurities. Okay? Magtanong, kausapin ang mga kinauukulan para magkalinawan ng husto. 'Di ba? Ganoon 'yun eh. Wala namang ibang paraan. Mag-asawa na kayo. May mga bagay na nahihiya ka pang tanungin pero yung ganyan na nagseselos ka. Kinakausap si ex-jowa. Di kausapin mo na. Bakit kayo nag-uusap? Anong pinag-uusapan nyo pa? 'Di ba? Kung friends naman talaga sila na matagal na at naiaharap naman sa'yo si ex-jowa niya bilang kaibigan na lang talaga, mababawasan siguro yung duda mo. Pero papaano mo maipaparating kung hindi mo sasabihin kay Roger yung mga ganyang klase ng problema? 'Di ba? Katulad ng sinaing, parang medyo kulang pa sa babad bago na ihain. Kumbaga ay kayo ay nag-decide na magpakasal ng kulang pa ng pagkilala sa isa't isa. Kaya ngayon, parang hindi pa ganun kasarap yung lasa nung kanin na naluto. Medyo mataris pa. Ayan, yan yung opinion ko dyan. Pero hindi ko alam kung ano naman ang masasabi nitong si Jai ng Paranaque. Jai, magandang tanghali sa iyo, Jai. Magandang tanghali, Kuya Toy. Ano ba masasabi mo dito kay Elizabeth? Totoo naman na mayroong mga biyenan na parang malamig ang pakikitungo sa kanilang mga daughter-in-law, sa mga son-in-law. Pero ano ba yan? Kumbaga, nai-improve naman yan? Naliligawan pa rin si biyenan? Naniniwala ka ba sa ganun, Jai? Yes, Kuya Poy. Pagdating kasi sa ganyan, minsan, syempre, mga biyanan, hindi may iwasan yung comparison, lalo na si previous or yung ex-girlfriend or karelasyon is mas marami silang pagsasama or kung matagal silang magkarelasyon. Ayun, tama yung sinabi mo, Kuya Poy, kanina na open communication with the husband. Open communication with the husband, kung ano ba yung mga bagay na gusto ni mother-in-law. Kasi based sa experience ko, sa mga previous ko, talagang sobrang okay kami, nakakapag-shopping kami ng mga mother-in-law ko, except lang nung nakapag-asawa ko. Kasi 1 year before ko na-meet yung mother-in-law ko. So, iba na yung tingin sa akin, yung expectation sa akin, and so on. But still, winwork on ko naman yun kahit na merong comparison din sa mga ex. Inaaya ko siya mag-parlor kasi alam ko mahilig siya sa mga maarting bagay, mga manicure, pedicure. Yan. Ganon, open communication. At habang kayo ay nandun sa mga parlor, nagkikwentuhan pa. Yes. Yun eh. Mas nakikilala niya si mother-in-law and then mas nakikilala din ni mother-in-law siya. Tapos, iba rin talaga, lalo na rin sa mga kababaihan na, ay, parehas pala kami mahilig sa ganito. Ikaw na ang una niyang maaalala kapag ka, ay, gusto ko magpaayos. Sandali, nasan ba si Jai? Yan, papasama nga ako. Okay lang ka ba pwede magpa-parlor? Paalam ka nga muna sa anak ko. Di ba may bonding na kayo? O kaya, yes po. diba? Kaya sabi ko, yung mga Zumba. Ayan. Kaya you don't say no, diba? Or, naku, hindi ko po hilig yan eh. Diba? Sa mga sa mga in-laws mo, you try to, na subukan. Ayan, susubukan yung mga bagay na kung niyaya ka, may ipinatikim na putahe, halimbawa, ay, hindi po ako kumakain yan eh. Nako. Yari ka. Kapag kaganyan. At least yung tikim. Yung word, Kuya Poy, na pakikisama. Yes. Yun. Yan. Maraming salamat sa iyo, Jai, ha? Na-experience mo rin pala. Pero, yun nga, pwede naman pala talaga ma-workout pa.
Yes po. Oo, at huwag hahayaan na lumayo ng lumayo ang, loob sa isa't isa. Yes. Mm. Yes, at saka wag masyadong magbabad sa social media kasi sa social media isa rin 'yan sa nakakaapekto Na ano, na sa pang anong mga paraan? biyenan hindi talaga yung Hmm. sinasabi sa social media na hindi family talaga ang biyenan and so on. So, Mm. isa yung number one ng social media. 'Yan Kaya mas actually. lalong nag-o-overthink. Oh, alam mo nung mga panahon na siguro swerte na rin si Kuya Popoy dahil ako ay nabuhay sa panahon na wala pa naman social media noon. Pero kahit sa mga pelikula, kahit sa mga Mhm. biruan sa kanto, sa loob ng pamilya mismo, laging parang ang negative Mhm. pagkadating sa usapin ng mga biyenan. Pero alam mo, meron naman Totoo po. akong mga biyenan na mga nakilala. Katulad na lamang nitong, biyenan ko wala naman kaming problema, 'di ba Mm. mas close pa nga kami nung biyenan ko kaysa rin sa asawa ko, eh. 'Di ba naaalala nga akong, uwian ng mga pagkain kapagka 'di ba? Hindi, walang walang biro 'yan. Mm. Oo, walang biro 'yan. Kaya hindi ko ma-gets yung iba, and I also have friends, 'di ba, mga kakilala na Mhm. okey naman sila nung biyenan, 'di ba, na makakasalubong mo Mm. sa mall, "Oh, sino ba 'to?" Akala ko ang kasama niya nanay niya, hindi pala, it's the mother-in-law. Oo, at kasama Mm. rin yung, father-in-law, kasama, 'di ba, yung mga ganoon. Basta maganda ang, True. line of communication, Jai? Yes. Open Mm. communication is the key sa lahat ng bagay. Kahit yung sa pakikipag-communicate ng husband niya dun sa ex, Yes. open communication. Oo, magtanong ka rin. Anong meron? Oo. Bakit? Kaysa Oo. magselos ka na At diyan. oo, mas lalong lalaki yung gulo, mas lalo Mhm. siyang mag-iisip ng kung ano-ano, Yes. magko-conclude. Oo. Maraming maraming salamat sa iyo, Jai. Sige po, Kuya Poy. Salamat din po. Thank you. Ayan, alam nyo, may nagtatanong dito. Itong si Dylan Kale. Ayan, sabi niya, bakit parang nasisi pa si sender? Hindi naman sa sinisisi. Alam nyo, baka isipin ng iba, parang victim blaming. Wala namang biktima rito. Okay, walang biktima. It's just that kailangan meron tayong character development. Hindi pa pwede na yung ine-expect natin nung tayo ay dalaga pa, nung girlfriend pa, ay ganun lang rin yung treatment natin sa ating kinikilalang bago ng pamilya ngayong may asawa na tayo. You reach out. 'Di ba? Huwag kang mag-iisip na ikaw ay biktima dahil hindi ka pinapansin. Huwag kang mag-iisip na para bang nalamangan ka nung ex-jowa nitong asawa mo na ngayon. Ikaw ang pinili. Okay? Ikaw ang pinili, Elizabeth. Walang laban, wala nang laban. Ikaw na ang reyna ng puso niya. All you have to do is to exercise yung karapatan mo, 'di ba, sa asawa mo. At least na magtanong. Bakit nag-uusap? Anong pinag-uusapan ng ex-jowa? 'Di ba? Kung talaga naging close kayo, sabihin mo sa kanya, nagseselos ako. Nandito ako at asawa mo na ako. Pwede naman 'yun. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko rito, hindi victim blaming 'yan. Oo, yan yung character development. Kailangan mas malawak na yung ano mo naman, pag-unawa mo sa mga pangyayari sa buhay mo na hindi na katulad nung dati, nung dalaga o nung binata ka pa. Ayan, na may educate mo rin ang asawa mo na si Roger. And as for your mother-in-law, yan, hanapin yung common ground ninyo. Na pwede na natural na lamang na mapapakwento si mother-in-law dahil meron kayong same interest, Elizabeth. Hanapin mo kung ano yun. Patulong ka kay Roger, 'di ba? Kaysa inoobserbahan mo siya na parang ayaw sa'yo, hindi, ano yung mga gusto niyang gawin, 'di ba? Subukin mo. Na doon tsikahin itong si mother-in-law. At sinisigurado ko sa'yo, magkakalapit din ang mga loob ninyo. Ganyan yon.